Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Maria Danica Bungo mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Hawak na ng Philippine National Police ang pangunahing sospek sa pagpatay kay Bulacan ABC President Honorable Ramil Capistrano at sa kanyang driver sa isinagawang operasyon sa Tanza, Cavite. Narito ang report mula kay Patrolwoman Sari Bernales. Ng Philippine National Police ang pangunahing suspect sa pagpatay kay Bulacan ABC President Honorable Ramil Capistrano at sa kanyang driver sa isinagawang operasyon sa Tanza, Cavite. Kinilala ang suspect na si alias Ulysses, 46 na taong gulang at residente ng Navotas City. Siya ay nahaharap ngayon sa 2 counts of murder batay sa warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court, Branch 11 ng Malolos City. Ang operasyon ay pinangunahan ng Bulacan Police Provincial Office Provincial Investigation Unit Tracker Team, katuwang ang Bulacan First Provincial Mobile Force Company, Malolos City Police Station, Navotas City Police Station, CIDG Cavite, Tanza Municipal Police Station at ang mga lokal na opisyal. Nakakumpiska sa suspect ang isang Glock 9mm na may lamang bala nang siya'y maaresto. Ayon sa PNP, patunay ang matagumpay na operasyong ito ng kanilang puspusang manhunt at koordinasyon ng iba't ibang unit upang mapanagot ang mga sangkot sa karumal-dumal na krimen. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng Bulacan PIU ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Halos 1.5 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa isinagawang buy-bust operation sa Iloilo City. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Glidel Astrologo. Nasamsam ng mga operatiba ng Iloilo City Police Office City Drug Enforcement Unit 6 ang halos 1.5 milyong halaga ng hinihinalang iligal na droga sa isang matagumpay na buy-bust operation sa River Plains Subdivision, Barangay Lanit, Haro, Iloilo City, bandang alas 5 ng hapon, nito lamang ika-13 ng Enero taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Roque Jimeno III, Officer in Charge ng Iloilo City Police Office City Drug Enforcement Unit 6 ang mga naaresto na magkapatid na sina alias Boy Boy, 33 taong gulang, hiwalay sa asawa at may 3 anak, at alias Bongkoloy, 29 na taong gulang, binata. Kapwa sila residente ng nasabing lugar. Dagdag pa niya, umabot sa halos 2 linggo ang isinagawang surveillance at monitoring bago na isakatuparan ang matagumpay na operasyon. Sa operasyon, nakabili ang confidential agent ng isang sachet ng hinihinalang shabu mula sa suspect gamit ang 8,000 pesos bilang buy-bust money.
Bukod dito, na-recover pa mula sa mga suspect ang 8 karagdagang bulto o 3 knot-tied o binugkos na pakete ng hinihinalang shabu na nakalagay sa isang karton. Nasamsam din ng mga kapulisan ang 2 bundle ng empty plastic sachets, aluminum foil, mga lighter, gunting, drug residue at isang Android phone na ginamit umano sa illegal na transaksyon. Umabot sa humigit kumulang 220 gramo ang kabuuang bigat ng mga nakumpiskang illegal na droga na may tinatayang standard drug price na 1,496,000 pesos. Kasalukuyang nakapiit ang magkapatid sa Iloilo City Police Station 3 at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa huli ang maagap at masusing operasyon ng Philippine National Police at patuloy nitong kampanya laban sa iligal na droga ay ipinapakita ang tagumpay at matibay na dedikasyon ng kapulisan sa pagbibigay ng ligtas at maayos na pamayanan. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glidel Astrologo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Okay na po. Binunot at sinunog ng mga operatiba ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region ang mga tanim na marijuana na nagkakahalaga ng mahigit 30.4 million sa magkahiwalay na operasyon sa Kalinga at Benguet. Nakatutok dyan si Patrolwoman Adrian Dayaw. Ang isinagawang marijuana eradication operation ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region matapos matuklasan ang aabot sa mahigit 30 milyong pisong halaga ng marijuana sa mga lalawigan ng Kalinga at Benguet noong ika-13 ng Enero taong kasalukuyan. Sa Kalinga, 6 na marijuana plantation na may 81,500 fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng 16 na milyong piso ang nadiskubre sa iba't ibang barangay ng Tinglayan sa tulong ng Kalinga PPO at PIDEA. Samantala sa Benguet, natuklasan naman ang 23 plantasyon na may 61,570 fully grown marijuana plants, 1,250 seedlings at 15,000 gramo na tuyong dahon ng marijuana na may halagang mahigit 14 na milyong piso sa mga bayan ng Kibungan at Kapangan. Ng mga natagpuang marijuana ay agad na sinunog ng mga operatiba habang patuloy ang investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng taniman at ang mga sangkot sa ilegal na aktibidad. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Hindi na nakapalagpa ang isang lalaki matapos mahulihan ng baril sa isinagawang checkpoint operation ng PNP sa Sultan Kudarat. Ang kabuuan ng report mula kay Patrolwoman Don Brosas. Ang isang lalaki matapos mahulihan ng iligal na baril sa checkpoint operation ng Lambayong Municipal Police Station at 1202nd Regional Mobile Force Battalion 12 noong Enero 11 taong kasalukuyan, alas 5 ng hapon sa Border Control Point, Barangay Tinumigues, Lambayong, Sultan Kudarat. Kinilala ang suspect na si alias Kiko, 35 anyos, magsasaka at residente ng Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Habang minamaneo ang kanyang motor, napansin ng mga pulis ang isang kalibre 45 na pistol na nakausli sa kanyang jacket. Nabigo siyang magpakita ng kaukulang dokumento. Nasamsam ang naturang baril at magasin na may 8 bala, voter's ID at ang kanyang motorsiklo. Ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan at dinala sa himpilan para sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Tinuruan ng mga pulis ang mga bakwit mula sa Bulkang Mayon sa paggawa ng dishwashing liquid bilang bahagi ng kanilang livelihood at community support program. Layunin ng aktibidad na magbigay ng alternatibong pagkakakitaan sa mga apektado ng pag-aalburuto ng bulkan habang itinataguyod ang pagtutulungan at malasakit sa komunidad. Police Staff Sergeant Merculito Lovendino Jr. sa report.
Hindi lamang seguridad ang inihatid ng kapulisan sa gitna ng patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon, kundi pati kaalaman na maaring pagkakitaan ng mga apektadong residente. Natutong gumawa ng dishwashing liquid ang mga bakwit na pansamantalang nanunuluyan sa Bariu Elementary School Evacuation Center sa Camilig, Albay sa pangunguna ng Philippine National Police. Ayon kay Albay Police Provincial Director Police Colonel Noel Nunez, ang aktibidad ay bahagi ng outreach at livelihood mission ng Revitalized Police sa Barangay Team Taplacon. Layunin nitong bigyan ng dagdag na kasanayan ang mga evacui upang maging produktibo at magkaroon ng posibleng pagkakakitaan habang sila ay nasa evacuation center. Itinuro ng mga pulis ang mga kinakailangang sangkap, pwestong sukat at tamang proseso sa paggawa ng dishwashing liquid. Kasabay nito ang paalala tungkol sa kalinisan, kaligtasan at wastong paggamit ng produktong kanilang ginawa. Agad namang naggamit ng mga bakwit ang kanilang natutunan, bagay na kitunwat nila dahil maaari itong makatulong sa pang-araw-araw na pangailangan at maging dagdag kabuhayan. Samantala, tiniyak din ni Police Colonel Nunez na mahigpit na pinapatupad na seguridad sa paligid ng Bulkang Mayon. Sa kasalukuyan, may 133 tauhan ng PNP na nakadeploy sa mga border control points na nagpapalitan sa 3 ship upang masigurong walang makapasok sa permanent danger zone. Dagdag pa ni Police Colonel Nunez, handa ang kapulisan na magdagdag ng mga tauhan kung kinakailangan, lalo kung sakaling itaas ang alert level ng Bulkang Mayon upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Sa kabila ng banta ng kalamidad, patuloy na ipinapakita ng kapulisan ang malasakit at suporta sa mga apektadong mamamayan, hindi lamang sa pagbabantay kundi sa pagbibigay ng pag-asa at kakayahang bumangon. Mula Pinapalakas ng Philippine National Police ang integridad, disiplina at kapakanan ng kanilang mga tauhan ngayong 2026. Ayon kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., hindi lamang pagpapatupad ng batas ang focus ng PNP, kundi ang paghubog ng kultura ng accountability at malasakit sa hanay ng kapulisan. Kasama rito ang pagpapalakas ng mental health programs, leadership training at operational accountability upang mahigit pang mapabuti ang serbisyo ng PNP sa publiko. Muling magbabalita dyan si Patrolman Don Brosas. Lakas ng Philippine National Police ang integridad, disiplina at kapakanan ng mga pulis sa ilalim ng integrity monitoring at moral and welfare components ng PNP Focus Agenda para sa 2026. Layunin ng mga programang ito na paigtingin ang profesionalismo, pananagutan at etikal na pamantayan sa hanay ng kapulisan. Ayon kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., hindi lamang pagpapatupad ng mga patakaran ang focus ng PNP, kundi ang paghubog ng kultura ng accountability, malasakit at katatagan. Kabilang dito ang pagpapalakas ng mental health programs tulad ng Bantay Kaisipan na noong 2025 ay nagsagawa ng libu-libong psychological exams, stress at anger management sessions, counseling at regular na evaluations para sa mga pulis. Pinatitibay rin ang liderato sa pamamagitan ng One-Day Squad Leaders Summit at True Leaders Heart, habang pinalalakas ang operational accountability sa Squad Weekly Interactive Meeting o SWIM na lumampas sa itinakdang target. Nagbigay naman ang PNP Chaplain Service ng espiritual at emosyonal na suporta sa libu-libong tauhan sa buong bansa. Binibigyan diin ni Police Lieutenant General Nartates na ang kombinasyon ng preventive care, patas na disiplina at reformation ang susi sa mas matibay na PNP sa 2026. Isang organisasyong may integridad at malasakit patungo sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Pinagtibay ng Cagayan Police Provincial Office ang kampanya kontra iligal na droga sa isinagawang Barangay Drug Clearing and Intelligence Workshop bilang bahagi ng pagpapalakas ng kapasidad ng barangay at pulisya sa paglinis ng komunidad laban sa iligal na droga. Nakibalita dyan si Patrolwoman Janet Balad.
Isinagawa ng Cagayan Police Provincial Office, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency ang Barangay Drug Clearing and Intelligence Workshop sa Camp Tertiary Cador, Tuguegarao City noong 13 ng Enero taong kasalukuyan. Dinaluhan ng workshop ng mga kinatawan mula sa 10 munisipalidad ng Cagayan kasama ang mga barangay officials, BADAC officers, MCAD focal persons at intelligence personnel ng Provincial Intelligence Unit. Tinalakay dito ang mga hamon at solusyong kinakailangan upang tuluyang maideklara bilang drug clear ng mga barangay. Sa kabuuan, 15 barangay ang isinailalim sa proseso ng drug clearing, habang 20 barangay naman ang tinutukan para sa retention ng kanilang drug cleared status. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap na papanatili ang ligtas, maayos at drug-free na komunidad sa buong lalawigan. Binigyang diin ni Police Colonel Mardito G. Anguluan, Provincial Director ng Cagayan Police Provincial Office, ang kahalagahan ng aktibong pagkikilahok ng mga barangay at mahigpit na koordinasyon ng kapulisan at mga katuwang na ahensya. Ipinahayag naman ng PIDEA Regional Office 2 ang buong suporta nito upang mas marami pang barangay ang maideklarang drug cleared at mapanatili ang integridad ng proseso. Mula dito sa lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janet Balad, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief of PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Maria Danica Bungo mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.